Tambahay dahil kakaiba ang kanilang sitwasyon doon dahil sila nasa loob ng pamamahay at kung meron silang mga reklamo hindi kaagad yan na ipaparating sa ating embahada. Kaya't ito nga kung may ganitong kasunduan at yan ay iwi-witness pa ng kanilang hari ay may susulong natin lalo yung proteksyon na gusto nating maipagkaloob sa ating mga kasambahay na kababaihan. Ma'am, do we see this as an opportunity for those displaced OFWs in Syria na magkaroon ng bagong employment po? Ang ginagawa natin sa ating kababaihan ay hinihikayat na natin dito magtrabaho dahil meron tayong balik Pinay, balik hanap buhay kasi yun nga, napakahirap ang kanilang katatayuan tapos hindi naman kalakihan ang sinusweldo sa kanila sa kabila ng ating patakaran na dapat $400. So, ang ginagawa natin ay pag sila ay umuwi dito, lalo na kung sila ay nagkaroon ng problema roon at kailangan gobyerno ang magpauwi o kaya ahensya, binibigyan na natin sila ng totoong pagpipilian. Sila ba ay pupunta pa roon o mananatili na sila rito sa piling ng kanilang pamilya dahil meron naman silang alternative na livelihood na dito na binibigay ng gobyerno ng ating kasalukuyang administrasyon. Maraming salamat, ma'am. Ang pagbisita ng Amir ng Kuwait ay tugon ng Kuwait sa imbitasyon na pinaabot ni Pangulong Aquino. Nagtungo sa Pilipinas mula sa Japan ang Amir kung saan ilang araw siyang nanatili para sa official visit. 5 araw sa Pilipinas ang Kuwaiti leader para sa kanyang state visit. Pinagtitibay ng ayon kay Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario, pinagtitibay ng pagbisitang ito ng Amir ang layuning higit pang palakasin ang pagtutulungan ng Pilipinas at Kuwait. Bago pa man dumating sa bansa ang Amir, sinabi na ni Foreign Affairs Secretary Del Rosario na magiging makabuluhan ito at magbubunga ng kooperasyon sa larangan ng kalakalan, negosyo at labor. Bukod kay Pangulong Aquino, sinabi ng kalihim na makikipag-usap din ang Amir at ang kanyang delegasyon sa iba pang mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas. Isa ang Kuwait ayon kay Secretary Del Rosario sa mga pangunahing investment at development partners ng Pilipinas sa Middle East. Kabilang sa mga investment ng Kuwait sa Pilipinas ang Gateway Logistics City, isa itong 177-hectare aviation-oriented logistics and business center na matatagpuan sa Clark Freeport, Pampanga. Sinasabing may potential investment ito na $2 bilyong o 86 billion pesos. Ayon naman sa Ambassador ng Pilipinas sa Kuwait na si Ambassador Shulan Primavera, ang pagbisitang ito ng Amir ay itinuturing na milestone sa kasaysayan ng bilateral relations ng dalawang bansa. Ito ang kauna-unahang pagbisita ng Amir ng Kuwait bilang head of state sa Pilipinas. Ang huling high-level visit sa pagitan ng Pilipinas ay noong pumunta si Vice President Jejomar Binay sa Kuwait para maging kinatawan ni Pangulong Aquino. Ito ay ginanap noong 50th anniversary ng Kuwait independence at 20th anniversary ng liberation ng Kuwait sa Iraq. Pinagdiwang din noon kasama si Vice President Binay ang 5th anniversary ng Amir sa kanyang trono. Ilan pa pong mga panauhing pandangal ang dumarating dito sa palasyo habang nagaganap ang bilateral meeting ng dalawang leader. Ang karamihan po sa ating mga nakikitang dumarating ay mga miyembro ng Diplomatic Corps na makikisa sa state dinner na ibibigay ni Pangulong Aquino in honor of the Amir.
Ang diplomatic relations po ng Pilipinas at Kuwait ay mahigit 3 taon na. Nagsimula po ito taong 1979. At sa loob ng 30 taon, ilang mga kasunduan na ang pinagtibay. Ang huli pong Kuwaiti official na bumisita sa Pilipinas ay ang former minister. At sa kanyang pagbisita, pinagtibay ang mga kasunduan sa oil, gas, tourism, at health. Pagkatapos po ng bilateral meeting ng dalawang leader ay magkakaroon sila ng expanded bilateral meeting para magkakilala ang delegasyon ng Kuwait at ang mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Aquino. Susundan naman ito ng paglagda ng ilang kasunduan. 4 ang magiging kasunduan. Una rito ang Memorandum of Understanding on Agricultural and Fisheries Cooperation. Pangalawa ang Agreement on Waiver of Visa Requirements for Holders of Diplomatic, Special and Official Passport. Pangatlo ang Executive Program for the Cultural Agreement for the years 2012 to 2014 at pang-apat at panghuli ang Memorandum of Understanding on the Field of Labor Cooperation. Matapos ang pirmahan, gaganapin ang Exchange of State Decorations kung saan igagawad ni Pangulong Aquino ang Order of Lacandula with the rank of Grand Color o Supremo sa Amir. Tutumbasan naman ito ng conferment of the Mubarak Al-Kabir Medal kay Pangulong Aquino ng bumibisitang leader. Hahandugan din ng state dinner ang Amir bandang alas 7 ng gabi mamaya. Ang Amir ng State of Kuwait ay ipinanganak noong Hunyo 16, 1929 sa lungsod ng Kuwait. Siya ang half-brother ng dating Amir o dating Crown Prince ng Kuwait na nag-appoint sa kanya bilang Prime Minister noong July 2003. Inatasan rin siyang Foreign Minister kung saan 40 taon siyang nagsilbi mula 1963 to 2003. Siya ang tinaguri ang isa sa pinakamatagal na nagsilbing foreign minister sa buong mundo. Ang Amir ay isang balo dahil namatay ang kanyang asawa bago ang Iraqi invasion noong Agosto 1990. Meron siyang 2 anak na lalaki, si Sheikh Nasser na minister ng Ruler's Court, Diwan Amiri at si Sheikh Hamed. Meron din siyang 2 anak na namatay, ang kanyang anak na babae na si Shika Salwa na namatay sa breast cancer noong July 2002. Sa kanya ipinangalan ang palasyo ng Dar Salwa na ang ibig sabihin ay The House of Salwa. Ang kanyang 3 anak na lalaki na si Sheikh Ahmed ay namatay sa isang car accident noong 1969. Ilan sa mahalagang batas na naipasa sa panunungkulan ng Amir sa Kuwait ay ang mga sunusunod: repeal of law against public gatherings, a law increasing the amount of licenses available for privately held newspapers and television stations, an increase of his stipend from 8 million to 50 million annually. Ang new media law naman ay attributed din sa Amir at ito ang itinuturing na isa sa pinakamalakas na press freedom laws sa Arab world. Ang Amir po ay hindi baguhan sa paninilbihan sa kanilang bayan. Ilan sa kanyang mga posisyon na nahawakan ay ang pagiging miyembro ng Central Committee, Municipality Council from 1954 hanggang 1955. Naging miyembro din siya ng Building and Construction Council. Naging chairman din siya ng Social Affairs and Labor Authority noong 1955. Naging miyembro din siya ng Higher Council of County Affairs taong 1956. At nagsilbi rin siyang chairman ng Printing and Publishing Authority mula Setyembre 1956 hanggang January 1962.
Naging Minister of Information din ang Amir ng Kuwait sa kauna-unahang cabinet noong 1962. At gaya ng nasabi natin kanina, naging foreign minister siya taong 1963 at 40 taon siyang nagsilbing foreign minister ng Kuwait. Panandalian po muna tayong hihiwalay sa ating mga manonood at maya-maya po ay babalik tayo para sa expanded bilateral meeting ni Pangulong Aquino at ng kanyang panauhin ang Amir ng Kuwait.